So gusto po nating batiin ng happy birthday si GMA CEO Attorney Felipe Gozon. So siya po ay nag-celebrate ng kanyang kaarawan, kasama po ang mga pinakamalaking stars ng GMA, kasama din yung mga taga-tape, nandoon din sa kanyang party. At in-announce nga po nila na siya po ay will be stepping down bilang CEO ng GMA sa katapusan ng taon, and he will be replaced by Sir Jimmy Duavit. Okay, so Sir Jimmy Duavit na ang magiging susunod na CEO ng GMA. So bago natin pag-usapan yung mga epekto nun, gusto ko muna din pong magbigay puri dito kay Attorney Felipe Gozon. Kasi totoo naman, in fairness naman, yung 20 years na hawak niya yung GMA ay talagang very successful. Okay? Naalala ko nung bata pa ako, walang nakakalapit sa ABS-CBN. Talagang napakalakas ng dominante ng ABS-CBN. Pero in the last 20 years sa pamumuno ni Attorney Gozon, naalala nyo yung panahon ng Encantadia, ng Mulawin, yung sila Angel Locsin, sila Richard Gutierrez. Talagang sumipa yung GMA, tapos yung 24 Oras at yung mga iba't ibang shows doon. And of course, during that time, yung Eat Bulaga has always been there, yung Aldab na panahon, di ba? So lahat po yan, tapos yung pagkawala ng franchise ng ABS-CBN, doon na po tuluyan ng naging #1 undisputed channel sa bansa, yung GMA. So good job po, Attorney Felipe Gozon, and sa inyong retirement po, sana po we wish you good health and long life sa inyong kaarawan, and dito nga sa inyong pagbaba bilang CEO ng GMA. Pag-usapan natin, okay? Kasi nababasa ko sa ilang mga reports at nakukwento din na napakaganda ng relasyon at talagang very close, very good friends itong si Attorney Gozon at si Romy Halusos Sr., okay? yung founder ng Tape. Malapit sila, talagang very close sila at maganda yung kanilang pagkakaibigan, and I don't know kung if that played a role kung bakit yung GMA hindi nakialam dun sa kaguluhan, 'di ba? Para hayaan ng GMA na umalis yung Tito Vic and Joey sa noontime Kapuso time slot na parang wala masyadong effort eh. Sabi nga ni Boss Joey, initawag daw, wala silang nakuha mula doon sa mga bosses. So hindi ko alam kung may epekto ba yun doon. Pero either way nga, masasabi po talaga natin na maganda yung relasyon. They have been business partners for decades and good friends. Okay? Ngayon pong pagpasok ni Sir Jimmy Duavit bilang CEO, ang nakikita kong challenge dito para sa Tape ay yung pong paparating na paso ng kanilang kontrata by the end of 2024. So ngayon po, New Year, papasok, bagong taon, they have 365 days to prove dito po sa bagong management ng GMA. Of course, si Sir Jimmy, matagal na din namang nandyan sa GMA. Pero syempre, pag siya na yung CEO, iba na yung direction niyan. Medyo mag-iiba na yan. Medyo sarili na niyang style yan, sarili na niyang. So, he will build on kung ano yung nagawa ni Attorney Gozon, pero syempre, sarili na niyang style dahil siya na yung namumuno. So, merong isang taon ang Tape para patunayan dito kay kay Sir Duavit na sila ang karapat-dapat diyan sa noontime slot at hindi ang It's Showtime. Okay? So syempre titimbangin yan ng GMA kung ano ba ang what is good for business, what is best. Kasi syempre pagdating sa kita, I think mas malaki yung posibleng kitain ng GMA kapag sa It's Showtime kasi yung deal nila is may share sila doon sa advertisements. Pagdating sa Tape, it is block time. So fix yung nakukuha, 'di ba? So yun ang pwedeng mangyari doon. Pwede niya tingnan in terms of kita, in terms of views. Pag titingnan mo sa Newtam, dikit lang. Pag titingnan mo sa online, tingnan mo yung Kapuso stream, 'di ba? Pag oras na ng tanghali ay bumabagsak yung views. Pagdating na ng mga serye nila sa hapon,
sumisipa na uli. Number 1 na sila uli. So, maaring tignan yan ni Sir Duavit kung bakit ganon, anong problema, anong pwedeng gawin, 'di ba? Syempre, GMA number 1 station 'yan. Hindi tayo pwedeng nagpapatalo ng ganyan. Hindi dapat, 'di ba? Dapat malakas tayo all throughout. So, yun yung kailangan tingnan. So, merong 1 taon yung tape. Kung Itbulagaman yung pangalan nila o kung mapipilitan man silang magpalit o mag-iba ng kanilang title para patunayan na sila yung karapat-dapat doon. Kung hindi, anong posibleng mangyari? Posibleng palitan sila ng It's Showtime, posibleng iusog yung kanilang time slot. Posible din talaga yon, di ba? 12 o'clock sila ngayon, baka magawin silang 11, gawin silang ibang araw, o gawin silang hapon. May mga options na ganon, na posibleng mangyari, di ba? Or pwede, they could retain. Pwedeng ma-retain nila yung slot if maganda yung kanilang performance na ipakita sa 2024. It would be a decision of a new management. Diba? Kay Mr. Duavit, yung pong desisyon na yan. At hindi na po kay Attorney Gozon. Okay? So, ayan. In other news, binalita din po, kasi gumaganda yung relasyon ng ABS at GMA. Diba? Nakita po natin. Kaya yung It's Showtime sa tanghali ng GMA, parating na pag-uusapan. Kasi paganda yung relasyon nito pong GMA at ABS. At ito nga, sa bagong news, isasara na ng GMA yung pong kanilang Pinoy TV. Okay, ito yung parang TFC nila, 'di ba? Kasi hindi masyadong kumikita, kulang ng subscribers abroad. So they decided na instead of having their own Pinoy TV, ay sasakay na lang sila sa platform ng I1 TFC. Kasi ngayon meron na silang meron na silang deal sa Asia Pacific, Middle East, Europe, and North Africa. So, baka gagawin dito, buong mundo na. Baka pati US, kasi syempre yun ang attractive, maraming Pinoys doon. So, yung kanilang partnership, mas lalo pang paiigtingin. Isipin mo yung lahat ng GMA shows nandoon na sa TFC. So it means talagang iba na talaga ang mundo ngayon. Grabe na yung partnership ng dalawa. And baka yun ang gamiting leverage ng ABS-CBN. Oy, yung noontime show namin, yun na lang i-ano nyo sa main channel nyo, It's Showtime na lang. Yun na lang ang ilagay nyo dyan sa mas mataas sa, online, ang lakas o sa abroad, mas malakas o sa Newtam, dikit naman, konti lang. So yun ang pwedeng maging moves ng It's Showtime. So like I said, ito po ay mga posibilidad. Nasa tape pa rin po yan kung ano ang diskarte nila to make sure na hindi mawawala sa kanila yung prime slot na noontime sa GMA. So, abangan po natin, 2024, they have 1 year. So, once again, happy birthday ulit, Attorney Gozon. And good luck po kay Sir Jimmy Duavit. And I wish you all the best. Kasi maganda yan. Pag gumaganda yung mga, lumalakas yung mga network, yung mga channel, marami silang nabibigyan ng trabaho, marami silang napapaligayang Pilipino with their shows. So, hopefully po ay magtuloy-tuloy din po at maging maganda din yung pong pagpapatakbo under kay Sir Duavit. So, ayun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Sunday ngayon, pahinga ako. Medyo masama pakiramdam ko. Walang live. Bukas may live tayo uli. EAT daily. So, yan. Tingnan natin kung mag-aapila na yung kabilang kampo. Okay? So, see you guys. Bye-bye.